Amen. Happy Father's Day sa tanan. Happy Father's Day kasi nalipay na siya kamutaga. Say amen. Hallelujah. Sige, mag-ampo kita bago ta mamalandong sa pulong sa Ginoo. Let us pray. Father God, salamat kay Ginoo sa imong tamis sa presensya, Lord, na magipasinati ka namo. Sa kada panahon, O God, na kami moduol kanimo, Lord, wala dyan nimo ginahikaw, God, imong hikap, imong pagpabati ka namo, O God, na wala dyan ka nibiya sa mga bisag ka isa, Lord. Sa Ginoo, kami lang Ginoo makalimot, Lord, ba na naarde ka kauban namo. For ikaw mismo, Ginoo, wala dyan ka nibiya ka namo. Nya kada adlaw, Ginoo, ginapasinati nimo ka namo, Lord. So magagmay na butang na ginaubanan dyan minimo. Salamat, O Diyos, sa imong pagkamat tinud-anon, sama sa imong pagkamaayo, Ginoo, sa tibok simana. Lord, buhing testamento, Ginoo, na ikaw maayo, kanang naami diri ka mabuntag, Lord, nakaabot sa mong simbahanan, okay, kaya mong kahimtang, Ginoo, kay tungod ikaw, Jud, Ginoo, maayo ka namo. Manang Lord, angay ka pasalamatan, pasidunggan, sa imong kamaayo sa mong kinabuhi, O God. And today, Lord, as we continue, O God, to listen to your word, O God, dili ni pulong sa tao, Lord God, pulong Jud nimo, Ginoo. Manang Lord, we are opening our hearts to you, namuhat na makakanamo, Lord, sa mga pagsimba, pero nag-aampo mi, Ginoo, na basta sa pulong nimo, Ginoo, makigstorya ka, padayon ka namo, na adyo may pulong, O God, na para ka namo, Lord, na among madala sa among pagpamauli, Ginoo niya. Pulong, Ginoo, na makatabang sa mo, Lord, na malig-on, mutubo o mulambo diha kanimo, God. Holy Spirit, be our pastor today. Ikaw Jud ang magwali. Dili imong alagad, dili mga conviction niya, dili iyang mga meditation ang iyang iwali today kanang pulong Jud, Lord, nagikan kanimo na among gikinahanglan, Ginoo. Dili pulong og God na gusto na madunggan, Lord, kundi pulong og God na among gikinahanglan. Na amo nang dawato tanan sa mong tibok kasing-kasing, O God. Salamat, Holy Spirit, sa imong kabuhaton sa mong taliwala today. And we continue to honor you and we praise you for your goodness to us. In Jesus' name. Amen and amen. Inay mong katapad once again, Happy Sunday. Happy Sunday na lang. Kay dili man papatanan, no, si Happy Sunday. Sige, maglingkod kita tanan. Hallelujah. Praise the Lord. Sige, salamat sa Ginoo. Today is Father's Day. Happy Father's Day once again sa tanang mga papa. We will really honor you today. Gusto mo na mo i-honor ka puntaga. So, tibok adlaw ni siya na pag-honor na mo sa inyo ha, mo nang mag-announce sa Surkudaan na atay espesyal na celebration, Jude, para sa tanang mga papa. So, akong ginaimbitahan, tanang mga amahan, na mamalik taon niyang hapon, 4 p.m. Okay? Dito sa church, kinatay celebration nating natawag na Father's Day Off. Wow! Mag-day off po ng mga papa na to. Ay, mag-day off ato mga papa ko niyang hapon. So tanang mga amahan diri balik mo niyang hapon. Nagsabot nami daan sa magsabot na sa misis ninyo na yung mga anak ibilin sa iya ha. Siya si ate man sa anak. Kaya unyang hapon mag-fellowship ta kadali together with all the fathers sa PCCC. Unya kabalo ko na mag-enjoy jud tawang hapon dili lang sa fellowship but sa pulong jud sa Ginoo. So naay unyang hapon na lang jud ang murag Father's Day na message ba for all of us, no, kay special dagagay mga mensahe unyang hapon. So unyang hapon na lang jud ang Father's Day message. Pero sir, in relation lang, gamay lang na pagdasig sa tanan kayong adlaw sa Father's Day. Dili mo akong word, pero gamay lang ko ni Lord ani. Ato basahon una Ephesians 6:1 and 2. Para ni sa mga kaanakan kay Father's Day magud, no? Dili man siya husband day. O Happy Father's Day. So para ni sa mga anak sa manako, mo niya akong pagdasig sa inyo ha, no? Sa para aning adlaw sa Father's Day. Ana di ang Ephesians 6:1. Children, kani memorize sa mga bata ba, no? Children, obey your parents because you belong to the ano siya NLT, no? Si NIV version na ta NIV mo to andan, no? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Gusto ko i-share sa inyo ang verse 2. Muna ko idasig sa tanang mga anak sa manako. Ana diyo, honor your father and mother. Okay, dili na siya yung na Father's Day. Pati po atong Mother's Day, no? Ana diyo ang Bible, honor your father and mother, which is the first commandment with the promise. O saan promise sa Lord? Pag atong i-honor at tumagi ni kanan. Anang verse 3. Next verse. That it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. Amen? Isa sa sikreto na ma-enjoy na to atong kinabuhi, kita na mga anak, no? Kita na mga anak, isip anak ba, no? Isa sa dako yung sikreto jud na gina-remind sa to sa Bible. Pagkabulot ta mo honor sa tong ginikanan,
mama ug papa, ana pang Bible, this is the first commandment with the promise. Na ang promise niya, that it may go well with you. Tanang may tabo sa kinabuhi, atong kaayuhan. Amen? Unya, napadiyo, that you may enjoy long life on earth. Isa sa sikreto para mabuhi og dugay, dili ng mga vitamins, dili ng mga apil na siya, makatabang para healthy ta, pero isa sa ginasaad sa Bible sa tuwa isip mga anak na ma-enjoy na to tong kinabuhi ijud, kanang kabaluta mo tahod ug magpasidungog sa tong ginikanan. Okay? Muna ako pagdasig sa atong mga kaanakan, ako nahimo dyan akong lifestyle, no? Kanang as a family, akong mindset pirmi ba kay kanang di ko kabalo kanusa or hantod kanusa lang jud bisag ako or ako maginikanan sa kalibutan, no? Kay dili majuta diri amo, buli mata sa langit, naman ito atong kinabuhi hangtod sa kantoran jud. Pero ano ko ba, nagusto na ko Lord ba na mintas na pa sa kalibutan, makasinati og kanang mahimong malipayon or enjoying ang kinabuhi sa tumaginikanan. Mananimo na akong lifestyle personally, nimo na akong goal ba na mintas na po ko sa ilaha, ako silang himuon na enjoying parents. Dili sila enduring parents, gani na kanang yung ayuman na dyan nila na mama o papa ko nila. Kanang gusto na ko bala, Lord, kanang may mo silang malipayon kay ako ilang anak. No? Munang, kani siya na klaseng kanang pagkinabuhi ba sa anak, muni siya ang ginayon sa Bible, isa sa paagi na sa Bible to honor our parents. Pag ana atong kinabuhi, that we honor our parents, patingala ka, everything sa imong kinabuhi will go well. Nakita na ko ba na ang pagplastar sa ginusang kinabuhi, sukad atong nag-eskwela ko, hato sa nakatrabaho ko, grabe jud ang pabor sa ginusang kuha. Isa sa akong nakita jud na kanang nahimong rema sa akong kinabuhi ba, katong nagtuon jud ko og tahod, og hatag o pasinungog sa akong ginikanan. Sa atong panahon na nag-eskwela pa ko, di ko makatabang sa ilaha, pero akong mindset sa una, dili man ko makaamot sa ilaha, Lord, para makabayad sa akong tuition fee. Dili man ko makatabang, Lord, na makabayad mo sa mga bayon sa balay, pagkaon na katong time na wala pa ko'y kwarta ba. Lord, di mo ko makatabang sila, Lord, pero akong tabang, Lord, dili man ko makasulbad sila problema, pero dili lang jud ko magdugang-dugang sa problema. No, muna lang ako mindset sa una. Dili man ko makatabang na masulbad ng problema sa bill, sa mga utang nila, di mo ko makatabang ana. Pero akong paningkamutan na, Lord, kung dili ko makatabang, mawala lang problema o masulbad lang problema, kay apil man ko sa ilang ginagastuhan, at least dili lang jud ko magdugang-dugang sa problema. Dili ko ang hinungdan na maghilak sila, masubo sila, no, na mas stress sila samot sa kinabuhi. Mo jud ako gipaningkamutan. Munang sa akong pagkinabuhi, kato akong abot lang kung nalipay ba jud sila. Wala ba jud ko naghatag problema sa ilang mga magpapa, pero in my own little way, the best that I can, I really make it a point na dili ko maghatag og problema sa ila ha, na kanang dili jud ko makadugang ba na mabugatan nila kasing-kasing. Nya, hatod karon mo na akong ginabuhat sa matag naay for samot na karon kay able na ko, no, nana ko'y gamay mga kwarta. In anyway, na kay panahon jud I really do that I can. Sa mga simpleng butang lang ba na pasidunggan sila, uli sila ay lang ginabuhat sa kuha. Kaya akong ginakuptan jud kining saad sa Bible na pag atong matun-an pasidunggan at maginikanan na jud mayong butang may tabo sa tuwa. Pinapamutod yun sa ginusa kuha na grabe jud ang iyang mga pagpamuha sa akong kinabuhi. Na kanilang isa sa akong ginabuhat, no? I really make it a point na mahimo kong maayong anak. Pero pagabot sa adlaw na mahimo kong amahan po, napo ko yung mabuta na anak. No, dili po ko magproblema sa akong mga anak pohon kay ani-ani baya na mga igsuonop, bisang ang pagiging anak, it is the principle sa sowing and reaping will apply. Bisag sa atong kinabuhi isip anak o ginikanan. Na kung sa atong ginatanom sa atong mga ginikanan o sa atong mga anak, balik yun na sa tuwa. Munang gusto man ko, naghandom ako nindot na pamilya pagbut sa adlaw, nga buutan po ang mga anak na ako. So, nagapalikamot ko, may mga buutan po ko na anak sa ila, para basi dublihon ka buutan sa, no, ang mga anak na upahon. Kaya kung magbadlungon ko na anak karon, kung labad ko sa ulo, pagbut sa adlaw, ano pang Bible, ang measure na mabalik sa tuwa, dubli ba yan, no? Walay balik na break even lang. Ano pang Bible, ang balik sa imo doble, triple, ano pang Bible 30, 60 fold. Wala di balik sa tuwa na kanang mupantay lang sa imong hinatagan kasi na doble, labaw pa. Ana jud na siya munang kung mayong butang imong ginatanom sa uban sa mutas sa tumaginikanan, expect jud kag doble jud na, labaw pa jud nang mabalik sa imo ha. Ang kulba lang kung di mayong butang imong ginapugas, kay doble jud na mabalik sa imo ha. Muna siya ang downside lang. Munang
kung makapili man lang ta, pilion dyan nato na magpugas og mayong butang, para mayong butang amobot sa tuwa, dubli pa. Amen? So ana na siya. Manang, kanalang gamay pagdasig, dili na ako iwali karon pero in relation lang dyan sa atong pag-celebrate sa Father's Day. Pero ang mga espesyal na mga mensahe para sa itong mga papa, balik taon yung hapon, kaya naa dito ang atong mga tinuod na mga pagwali o mensahe para sa itong mga amahan. Amen ba? So to all our fathers, see you later. O sa orasa, alas 4. Okay? And sa mga, kung kita wala imong bana dira or wala imong papa dira, pwede mo invite imong papa unya, kay open jud kayo for all atong Father's Day of unya. Okay? So everyone is welcome. Okay? So, kadto, so happy Father's Day mga sa atong tanan. So proceed ta sa pagmamalandong sa pulong sa ino, dili pa dito tumao ako i-share. Nasingit lang nako. Sige, so this morning, gusto lang tamo dasigon sa ani na pulong. Isa ni sa akong mga personal meditation pod sa pagbasa sa Bible. So atong basahon una tong text, dili ta mag-meditate sa word ni Lord. Matthew 26:36-45. Okay, medyo taas-taas ni siya, pero basahon lang ako kadali kay magmubo naman niya akong mensahe siguro, pero ato lang basahon kadali. 36:36-45. Ano diyo? Then Jesus went with them to the olive grove called Gethsemane and said, "Sit here while I go over there to pray." He took Peter and Zebedee's 2 sons, James and John, and he became anguished and distressed. He told them, "My soul is crushed with grief to the point of death. Stay here and keep watch with me." He went on a little farther and bowed with his face to the ground, praying, "My Father, if it is possible, let this cup of suffering be taken away from me. Yet I want your will to be done, not mine." Then he returned to his disciples and found them asleep. He said to Peter, "Couldn't you watch with me even 1 hour? Keep watch and pray so that you will not give in to temptation. For the spirit is willing, but the body is weak." Then Jesus left them a second time and prayed, "My Father, if this cup cannot be taken away unless I drink it, your will be done." Verse 3, when he returned to them again, he found them sleeping, for they couldn't keep their eyes open. So he went to pray a third time, saying the same things again. Last verse, then he came to the disciples and said, "Go ahead and sleep, have your rest. But look, the time has come, the Son of Man is betrayed into the hands of sinners." This is the word of the Lord. So this morning, please allow me to share kung akong taga-anig title, ako ang atong pamalandungan, dili ako ang atong pamalandungan today. We will discuss about Gethsemane moments. Ang atong isgutan today, kanang Gethsemane moments ba? Kay, i-mention sa Bible, Judea, sa ani na point sa Bible, kini siya na time, muni siya tong before gani, dakpon si Jesus, o niya, i-crucify na siya ba? Before siya naabot ato, niadto si Jesus with his disciples sa kaning lugar na Gethsemane, ang tawag niya. Kani siya, mura garden ni siya na puno siya mga olive na mga punuan, na dito medyo solemn siya na lugar. Dito sila nag-spend of time before dyan niabot ng panahon na gidakop si Jesus Christ para ilansang na siya. Kaya niya, while naa sila dito, samtang nagbasa ko ni balik ba, na ay kanang nakoy na-realize ba na throughout sa journey ni nagbasa ko sa Matthew, Mark, Luke, John ba, kanilang jud na portion sa Bible ba na makakita ta sa vulnerable side ni Jesus. Kabalo mo ng vulnerable na word. Meaning anak ka ng weak, ka ng marag huyang ba, kanagong panahon na marag easily, dali na ka mapuka, na muna ang Bisaya na, Bisaya sa vulnerable ay, kanang marag point na si mong life ba, na kanagong marag sensitive ka, weak ka, easily ka to be attacked, dali lang ka atakihon, kay vulnerable ka, kanang wala kay depensa kung sa gira pa na siya, vulnerable ka sa panahon na imong ginaweaken imong defense. Dili ka alert, wala ka nagbantay, kanang sa panahon na marag wala ka relax ka, muna ang time na, muna ang moment na vulnerable ka,
weak ka, manadali ka matake sa kaaway. Okay? Kanina portion sa Bible, dahil lang ko, sa ko pagbasa ba, dahil lang ko nakarealize ba na, dahil na portion sa Bible lang jud na mention ba, na si Jesus po dahil, no, sa iyang pagkaginoo ba, perfect siya, grabe iyang paggamit siyang authority, grabe iyang pag-minister sa mga tao, bold ka siya nag-preach. Pero di jud na portion sa Bible ba, makita nato na napuday panahon si Jesus Christ na huyang puday siya, kanang luya kay siya, kanang naguul siya, naa siya sa weakest or deepest moments siyang life. Na siya na chapter, ato masaw na, Matthew 26 na ato sa verse, sa verse 37, nakanaala siya dito, he took Peter and Zebedee's son, and Zebedee's two sons, James and John, and he became anguished and distressed. Verse 38 di ay, he told them, si Jesus mismo for the first time, kay kasagaran mo mugawas sa baba ni Jesus Christ, kanang pulong sa Ginoo ba, parables, pagtudlo, rebuke, teaching, kanang kasagaran manggawas sa pinulungan ni Jesus Christ. Pero muna yung first time ba na nakita na ko ba na Jesus Christ was so honest, was so open with his disciples, na iya gingon sa ilaha na wala, dili jud siya okay. Ana ba? Gani, he told them, di ba, ang gamit sa Bible told, meaning, di-share jud ni Jesus Christ ba yung kahimtang na dili jud siya okay. Alam siyo, my soul is crushed with grief. Ang NIV ani kay overwhelmed. Tama ba? Overwhelmed na itong NIV ani. My soul is overwhelmed. Puno kayo ko sa kagulanan. Na tungod sa iyang grabe na kagulanan, ang iyang feeling, murag mamatay na siya. Niabot po na si Jesus Christ no, sa iyang grabe na ka-power. Niabot siya sa punto po na niabot siya huna-huna ba na muna siya kamatyo nun. No? Ang tawag ani sa modern na language karon kinang depression, anxiety, na kanang tungod sa imong grabe kaguol, murag gusto no ka magpakamatay, ana na feeling no? I think, mo po ni siya ang describe ni Jesus Christ day na portion, day na part. Na napod rin sa punto si Jesus ba, na bisag siyang ka-power day, no? Napod rin mga times sa Jesus is also vulnerable. Luya siya. Kanya naging honest siya, naging vocal siya ba sa iyang kauyangon. Wala niya gitago siyang disciple. Niya jud niya yung disciple na, wala jud, guba jud no kasing-kasing karon. Guul kaayo ko. To the point of death na ang iyang kaguol, murag na siya mamatay. So grabe jud niya kagulanan ni, no? Kaya to the point of death, good. Munang nihangyo jud siya, ubani ko ninyo. Di ba? Ubani ko ninyo. Dagang panahon nila si Jesus Christ, sa iyang mga meditation, siya lang na isa. No? Kanang mangmatasag sa iyo sa buntag, siya lang na isa. No? Kasi si Jesus mismo, kaya niya dasigaw niyang kaugalingon. Kay ginuog siya. Puno siya sa pulong sa Ginoo mismo. Gabi ang gahom sa Ginoo sa iya. Munang, kaya niya dasigo niya kaugalingon. Pero muna ang first time ba na na-feel na ko na bugat siya kayo ang kasing-kasing ni Jesus Christ. Kay niabot siya sa punto ba na ubani ko ninyo palihog. Nangita siya kauban ba na ubani ko kay di na lang ako kaya. Naginakatay mo na namoy points ng life ba na gusto mo kauban kay piti na jong bugata sa mga kasing-kasing. Muna may kauban, ubani lang ko ubani lang jud ko ana. Kay naapo day nate mga ana na moments sa tong life di ay. And even Jesus Christ experienced that. As natin si Jesus ana no? Na-open akong mind ba na Jesus is so powerful. He is God. He's God himself. Pero sa iyang pagkinabuhi isip tawo sa kalibutan, tong nasa mission day na nagpakatawo siya. Bisag siya na Ginoo na, he also experienced vulnerable moments siyang kinabuhi. Naabot po siya sa punto ba na na-depressed po day si Lord, nag-guul po day siya. No? Hinoon, ang nakapag-guul kay Jesus Christ was katong nakita niya ang iyang kapaingnan ba kay after magud-ani, dakpo na siya, unya magsugod na iyang grabe na suffering towards the cross. So kana daan na ang nalantaw-lantaw ni Jesus Christ mamunang sa mga next verses kung pansin niyo siya hangyo kay Lord ba na Lord pwede ba dili na lang ni mo ihatag sa ko Pero ana niya gina-fight niya ba na Lord it is not my will but yours be done. Kaya ang gikagul-anan ni Jesus Christ dili ingon na sa unsang butang. Ang kabubuton ni Lord sa kinabuhi. Dito iyang battle ba na Lord kanimo kabubuton sa ko Pwede ba Lord na dili lang sa gani? No, ang source sa iyang sorrow ba was
his obedience to the will of God. Konektado siya sa will sa Ginoo ba? No? Usay kita no, kaya itong mga source of depression usay no, kay wala jud siya sa kabubuton sa Ginoo. Wa siya labot sa kabubuton sa Ginoo. Pero kanina depression ni Jesus Christ was different. Kaya iyang depression kay connected siya sa kabubuton sa Ginoo. Oh. Pero kasagaran sa tua, ang atong mga source of depression, layo ra kay siya sa kabubuton sa Ginoo ba? Dili kabubuton sa Ginoo atong ginakagul-an. Pero kani kay Jesus Christ lahi, kaya ang ginakagul-an ang kabubuton sa Ginoo sa kinabuhi. Nga tungod sa kagrabe ba sa challenge para sa iya, kaya ang purpose pa ko na tao si Jesus Christ kay para mamatay man jud. Nga kana siya na burden ba ang bugat kayo kay Jesus Christ. Na to the point na radyo siya maunsa na jud. Napay sinulat ni Mark o ni Luke ata na kay Mark ata na scripture na gi-mention dito na tungod sa grabe na anguish ni Lord, ang iyang singot kay dugo na. Naani siya clinic, naani siya explanation sa medicine, nakalimot ko sa meaning sa explanation ani na mention ni Papa sa iyang mga wali during encounters na possible daw na siya na physically magsingot do kag dugo pag moabot ka sa grabe kayo na stress sa imong life. Extreme siya na stress ba, na pati imong mga veins sa imong mga panit tungod sa grabing stress, imbis sweat glands ang mugawa, dugo na. Kasi pa nakatry din na mo singot na mo og dugo. Nakatry na mo? Wala pa no? Wala pa ta kaabot sa stress level ni Jesus Christ. Layo ra kayo ta. Kaya ang stress level, kaning klaseng stress na naka Jesus Christ, tungod sa kagrabe na stress na nasa yaba, ni singot na siya dugo. So kanya itong mga stress, kanang pa ni siya, though extreme na ni sa tua, pero medyo layo pa dyan ni siya, compared sa nasinatian ni Jesus Christ. Medyo layo pa din ni siya gamay. Pero siguro, tungod kay tao lang mata mo ng bugat kay siya sa tua, pero kung atong i-compare kay Jesus and what He has experienced, layo pa lang dyan kayo niya atong makasinatian karon. Pero kaniyang amazing kayo kay Jesus Christ, kay bisag sa kagrabe na kanang deep low moment ba, lowest point sa iyang kinabuhi, sa iyang pagtuman kay Lord, sa iyang kabubuton, bisag sa ani na grabe, na siya sa lowest point sa iyang kinabuhi. But Jesus was able to stand up, to continue, and to finish what God has started in His life. No, wala ta kaabot sa level. Kung ato i-compare atong kasinatian karon, kung nakatry tag mga deepest moment ba, kung ato i-physically compare, layo pa dito actually sa kasinatian ni Jesus Christ. Pero kung ato tan-awon, Jesus Christ was able to overcome ang deepest moments sa iyang life. So kung na-overcome ni Jesus Christ ang pinaka-ubos na punto sa kinabuhi, na kung may compare sa to, layo na siya. Kung nakaya na Jesus Christ, kabulo ko, kita po, kung namatay gina-go through karon ng mga pagsulay, or if we are now in the deepest moment of our life, gusto kaingnan sa Ginoo karon buntaga ba, na kung nakaya na ako, na ma-overcome na siya, kaya po nato na. Amen? Kung nakaya na Jesus Christ ma-overcome ang deepest moments sa iyang life, kabulo ko na kita mismo, dili lang man kita karon, uban man siya, uban ng Holy Spirit. Kung natin gina-go through karon, if we are now in the deepest moments of our life, God wants to tell you today na kung namakaana na kahimtang karon, kaya nato na ma-overcome. All we need to do today is to realize usa ang gibuhat ni Jesus Christ. Usa gibuhat niya. Kung na-overcome ni Jesus Christ ang deepest moments sa iyang life, so saan ako pag-overcome ako akya? So let's try to learn what did Jesus do. Okay? Ano na-overcome niya? Okay? I was gilid ko sa Ginoo personally ba with this message kay sumpay po ni siya ba sa atong bag-o lang dyan na dawatan kasi nag-join din sa G12 Regional Conference, no? Gwapo kayo na message ito. Kato isa ka message ni Pastor Oriel ba sa Proverbs 14:4. Proverbs 14:4. Gusto magilid ko sa Ginoo na i-share po niya siya kay sumpay siya sa katong i-share sa tong conference dito by Bishop Oriel. I think naka-remember ko, nag-share po ni Pastor Ding before po, wala pang conference. Remember ko na share po din niya ba, muna ko na amazing ang mapulong sa Ginoo no? Kay
naka-feel ko ba na we are really on the right track ba? Ang ginapaambit sa to ng mga mensahe diri, mo po na itong madawatan po gyapon, magbalik lang siya, pero like na po siya na revelation from our mentors mismo sa vision. Manang salamat sa Ginoo that we are really on the right track. Pero gilid ko sa Ginoo ani na message kay, ana Proverbs 14:4, without oxen, a stable stays clean, but you need a strong ox for a large harvest. Ang NIV version daw, ano? But from the strength of an ox comes an abundant harvest. Amen? Naa sa panahon si Lord karon ba that naamgo ang theme ko this year is great harvest, no? Gusto ni Lord ba na kita personally sa to ang kinabuhi, sa tong ministry, sa tong pamilya, no? Atong personal kinabuhi, ang gusto sin ni Lord ba na masinatian nato is a great harvest. Kasi mo tuan na great harvest na gulat sa kinabuhi. Amen? Sa imong ministry, sa imong trabaho, sa imong pamilya, o sa imong ginapray ganin na Lord, gusto ko mo harvest, gusto ko makasinati ani. Mo po na ang nasa heart sa Ginoo na ipasinati sa tuwa. He wants us this year to experience a great harvest. Dili lang siya harvest ha, na normal lang, great jud. Great. Pag great gani, dili na siya ingon na ginagmay, dako na siya. Dako. Nakanang sa Ginoo sa tuwa, pero mag-agad magud ang great harvest nato kung kusgan ta. Amen? Ano pang Bible? Oh? The strength of an ox from, ang i-mention sa Bible is from gikan sa kusog sa usa ka ox. Usa nang ang Bisaya sa ox, kung i-translate na siya sa Bisaya, kabaw. Wala matay ox there sa Pilipinas, kung natay kabaw. Sa uban, buffalo lang tawag, ox lang tawag, pero sa Pilipinas, wala tayo ox there ya. Munang para makarelate mo sa ginamin sa Bible, ang ox muna ang kabaw na to. Okay? Gikan sa kusog sa usa ka kabaw, magikan ang abunda. Abunda na, kasi Bisaya sa harvest gani, ani. Abunda na ani. Usa ang dapat nasa tua para makaangkot ang abunda na ani, kusog. Dapat kusgan ta na mga kabaw, o di ba? Kabaw. Actually ang conference mga kabaw daw ta. Kabaw ta. Kita ang gamiton ni Lord for a great harvest. Pero kung dili kusgan ang kabaw, wala jud ay harvest, no? Kung huyang ta, dali lang ta mapukan, dali lang ta mawala, dali lang ta madiskurahe, dali lang ta maluya. Pag ana to kinabuhi di ay munang walay harvest ng kinabuhi. Tingala ka na kay mga pagpaningkamot sa imong mga sa imong trabaho, wa jud promotion gyapon. Grabe nung pagkugi sa imong negosyo, wa gyapoy return hangtod karon. Grabe yung paningkamot sa study jud sa imong eskwela. Hala diha pulaw-pulaw na ka pero imong grado mo ora gyapon. No say mga hinungdan ana, usa ba nagkulang ba ka? Possibly kay nakulang tag kusog na gikan sa Ginoo. Ana Ginoo? Kay kana magong adunahan na mga butang na mitabo sa tuwa ba, produkto na jud na siya sa ligon na pagkinabuhi sa Ginoo. Amen? Kay na mga butang ba na maabot sa tuwa, bunga sa itong pagpangalagad sa Ginoo. Di na to pangayoon. No? Ano gani siya? Munang, kung gusto tagdag kong butang sa itong kinabuhi iba, dapat kusgan jud ta. Kana ang akong isa sa personal na gi-remind Lord sa kuha ba, dapat kusgan ka if you want to be used by God for a great harvest and you want to experience great harvest. Dapat kusgan ka. Dili ka dali mapukan, dili ka dali maluya. Kusgan jud ka. No? Dapat. Pero di malikayan jud ba? Nasa atong pagkatao, makasinati tag mga butang ba na makapaluya sa tuwa. Sama sa sinatian ni Jesus Christ karon. Muna kanina mensahe, hopefully this will remind us ba na gusto ni Lord kusgan jud ta. Inay mong katapa dapat kusgan ta. Amen. Dapat kusgan ta na bisag usa pa amo abot sa tua, maka-bounce back jud ta. No? Kanang dili ka magpabilin ba na madamag man ka promudagan gyapon ka. No? Kanang na may panahon na murag maluya jud ka pero mubangon gyapon ka. Gusto ni Lord ba ana ba kanang ang question mo kung kanang kuya kung ito makatry kuya na maluya ko, sala ba na iyan na naluya ko? Kung ato tanaw ng Bible, kung si Jesus Christ kasinati ani, na makasinati po ta, meaning dili sala kung usahay maluya ta. Appeal jud sa tong journey ba in Christ. Tungod kinapata sa kalibutan, naata sa
influensya sa kaaway ba, nang kaaway paningkamutan niya ang tanan para patyon nga niya itong pagtuo mo naman kala ka na yung mga pagsulay, na yung mga butang ba na mutarog Diyos mo kasing-kasing na maluya ka. Kaya sa mga distraction sa kaaway na ba, padili ka makaabante. Munang, pag maabot ka sa punto na maluya ka, ma-down ka gamay, that is really part of our journey with the Lord. Appeal dyan na siya. Kasi Jesus Christ mismo, nakasinati siya, ana. Nang dili sala kung sa'y maluya ta, ang sala kung magpabilintang maluyahon, unya, musigot na lang po ta na luya ta. Diha, Jud, ang problema. Pag dili ta kablo mo overcome sa panahon na maluya ta, diha magsugod ang problema. Dili problema na maluya ka kay apil na sa tong pagpangalagad sa Ginoo, pero kung di ka kabalo mubuhat og lakang para dili ka magpabiling maluyahon, diha magsugod ang problema. Amen ba? Muna this morning atong discoveryon lang Jud, unsaon ako Lord para dili ko magpabiling luya ba? Kung si Jesus Christ mismo nakasinati siya na naluya siya, usay gibuhat niya na nawala iyang kaluyahon, na nakabangon siya. So kana atong discoveryon today. Kay gusto ni Lord na malig-on jud ka, malig-untang tanan, na maabot ta sa level sa itong papangalagad sa Ginoo ba na dili tamhot na ng problema, pero nagapadayon. No? Kay wala dyan sa Bible ba na kanang nag-ingon dyan ng Bible na wala tayo problema. Munang, di dyan ta maka-expect na sa papangalagad sa Ginoo, wala dyan problema sa tanang panahon. Dili jud na mahitabo. Masulbad ang isa ka problema, totoo, dalapin mo abot. Di mawala siya. Munang, kung mag-ampo ta kinabuhi na walay problema, murag, tungasuno na siya na pag-ampo gamay. Medyo lisod na siya may tabo. Kaya mintas natas kalibutan, di dyan mawala ang problema. Munang, kung namatay ampo, dili na mawala ang problema. Kung dili tagaan tagkusog, na dili ta madala sa problema. Kana ito'y ampo. Kaya di madyo mawala ang problema. So Lord, tabangin ko Lord, na kung sabi sa unsa man ang moabot sa ako, makabarog yapon ko, makatindog yapon ko. No? Dili ko magpabilin na mag-unsa diha. Mutindog jud ko, mubadayan ko pangalagad sa imo. Nya ang atong tun-an, giunsa na Jesus Christ na na-overcome niya ang iyang deepest moments sa iyang life. Okay. Kung atong basahon, Matthew 26, actually, klaro kayo, simple na kayong gibuhat ni Jesus Christ. Nakablo ko, balik-balik na po ni ko, ay, muna pa gihapon, same gihapon na punto. Kay walay laing sekreto na gibuhat ni Jesus Christ na na-overcome niya ang challenge. Kablo mo unsa, usay gibuhat ni Jesus Christ gani, sadyang naabot siya sa deepest moments ng life, usay gibuhat niya, diba, together with his disciples, ato sa Gethsemane, usay gibuhat niya sa verse 39, Matthew 28 verse 39, going a little further, he fell with his face to the ground and prayed. Say with me, prayed. Usay gibuhat ni Jesus Christ, nag-ampo lang jud siya. So kung butaga, ang ato i-discuss, prayer na po. Balik-balik lang, no? Pero kablo mo, no, wala lang yung sekreto jud ay sa itong kinabuhi. Kay Jesus Christ, sa deepest moments siyang life, wala siya ni-resort, wala siya nabot siyang punto na mupahuway, bakasyon sa ko, pastor, kay depressed pa ko ron, grabe akong pagsulay karon, bakasyon sa ko dili sa magpakita, or di kaya, dili sa ako mag-involve, pastor, dili sa kasadyo ko, kamo lang sa pastor, kay marag, luya pa jud, nadyo uban na di na makitaan, asa naman ni siya, no, na yung mga kay, wala lang ta kabalo sa sikreto ba? Kung saan na ma-overcome atong weakness. Jesus Christ, ang iyang gibuhat lang jud. Siyang niabot siya sa deepest moments siyang life ba? Niampo lang siya. Kinsa ka nato diri na katong panahon na nagluyak ka, nagampo ka. Okay, good sa mga nag-amen. So kung mga wala nag-amen, nagunsa man mo, nagunsa man ta. Atong panahon na nagluyat ta, sa may gibuhat na to, ampo ba ta? Iduol ba ta sa Ginoo? Sa may gibuhat na to. Unya, kung wala ta nag-ampo, sa'yo na itabos ng problema. Kasi came tang na to. Uswag ba siya? Na okay ba ta o wala? No? Kana siya ang gusto ng Lord ba na ato ma-realize today kay ang sikreto lang dyan ni Jesus Christ
sa deepest moments siyang life, he prayed. Nag-ampo lang jud siya. Sa dihang nag-ampo siya, moto ang nakatabang sa iya na iyang na-overcome ang pinakaubos na moment sa iyang kinabuhi. Muna ang karong butaga, gusto na Lord i-remind ta once again and again, mao gihapong storya. Sa asa ta paingon no, sa asa ta mabasa sa Bible no, mubalik jud ta sa pag-ampo no. Kay wala jud lay makatabang sa tuwa sa atong paghuman sa lumba sa kinabuhi. Nang na makaabot kita sa dag-anan, walay lay makatabang sa tuwa dili atong leader, dili atong pastor, dili atong cell leader, dili atong mga amigo. Kay iya jud tag lumba sa atong kinabuhi. Iya tag battle ani. Kay pabot sa langit iya matag mansion didto. Ana gani no? So iya ta og dagan sa atong kinabuhi. Munang dili ta dapat mag-agad sa ubang tao para madasig ta. O dili po ta dapat putan-aw sa ubang tao para maluya ta. Kay dili jud dapat sila mag-matter. Ano no? Ana dapat. Kay ang gusto ni Lord ba na mahuman jud ta ba no sa tong lumbas kinabuhi, we need to persevere. Manang ang sikreto lang jud para mahitabo na ba na mahuman jud nato atong lumbas kinabuhi. Pag-ampo lang jud. Kay mo nagibot Jesus Christ. He just prayed. Manang I will share to you this morning, duha ka benefit nagbasa ko ani further. Duha lang ako nakita na benepisyo ba sa prayer sa atong kinabuhi. What are the benefits of prayer during our weakest moments? Okay? This morning, gusto ta mo dasigon balik gyapon about the importance of prayer. Nya usa iyang dakong tabang sa tua sa deepest moments sa tong life. Amen? Dili sa church mismo, dagan kayo tag mga ang term sa uban program, natay mga ginabuhat na activity ba for prayer. Natay daily prayer per network, natay prayer chain every first Saturday of the month, natay babad night, natay morning prayer pa jud karon. No, dagan kayo mga programa na ginabuhat sa church. But actually, these are not programs. Kaya ako nag-share sa akong team pod tong nami extra po na effort ba, addition sa kaniya itong ginabuhat na mababad night, nami extra effort ibuhat sa mong team niya. Na-culminate niya itong last Monday. Ako i-share sila ba na kanina itong ginabuhat na pagpaningkamot na mag-soaking pa dayon, mag-meet another hour na po. Nakita tabag ulang Domingo, makita na po tabalik, mag-ampo lang, mag-worship sa Ginoo. Dili ni siya programa na atong sundon. This is not a program. But this is an opportunity for us to develop a good lifestyle. No? Kay pag-abot, anak ko na, nag-level up, in my heart ba, akong gi-share sa akong mga kauban, sa mga amigo sa church ba na dapat mo grow ta sa itong worship na lifestyle kay Lord. Kay pag-abot sa langit no, wa talayong buhaton dito. Manganta lang guta sa Ginoo, sinatagdaig sa Ginoo dito. Muna kung di na ta kaharong diri og sa ka oras na pagdaig, di ta mo salir sa langit jud. Maboard ka dito. Kay ang langit no, tibuok adlaw ang pagdaig dito. Muna ko dili lifestyle na to ang pagdaig no, na muhandom taglangit, problema kaayo na. Kay practice daaning isa ka oras na pagdaig diri kanang soaking na 1 hour, kanang prayer na 1 hour, no? Practice na siya diya kay pag-abot dito 24 hours na to nabuhaton dito. Kung taas kayo na para sa imuha, problema ang langit para sa imuha. Munang kung dili ta makasuga ko dig 1 hour, usa na ka sa langit 24 hours dito mga igsoon. So kung after sa kakanta, kapoy naman sigpakpak, pwede mo lingkod na, saan na lang sa langit, no? 24 hours dito. Naghandom ta malangit. Diba? So saan na lang dyan na siya pag-drawing. Munang kanatong unahunaon. Munang kaning mga butangan natin ginabuhat diri. This is not program. These are not activity lang na ginabuhat nato. This is our practice for our life of eternity. Practice ni tanan sa itong kinabuhi dito na walay katapusan kauban si Lord. Naghandom man ta malangit, di ba mga igsoon, no? Kunya, kanya tinabuhi ko, this is the lifestyle that we will do there for eternity. Makanta na ta sa Ginoo, magsayaw-sayaw ta dito. Munang kung di ta kaambak diri, saan na sa langit, no? Isod ka dito, kay mamakambak, bedyo siya dito. Abot lang usay pagdaig sa langit to, basig na ay choir,
No, gina-imagine na ako ang pagdaig sa langit, Pastor, na grabe kay na choir, kompleto siya ang instruments dito, ano ganun, no? Imagine na ko ba? Kay, ana pa ang revelation, pila to ka oras lang ang hilom sa langit, marag 1 hour, 30 minutes lang ang hilom dito. The rest, ana, saba kayo na sa pagdaig sa Ginoo, ana gani? So, ana to kinabuhi dito sa langit, magsuon, grabe, every day, pagdaig lang dyan sa Ginoo, celebrating the goodness of God. Una kanito ginabuhat ko ng programa, these are simple practices ba na, ang atong ginapray ba na, ma-develop sa tuwa ang lifestyle of worship, ang lifestyle of prayer. Not because of the program sa church, but this is for our own good. Nadaga gina-offer din na mga kanang opportunity o ba, unta ba, that we can develop a lifestyle of prayer, a lifestyle of worship, practice sa tong kinabuhi sa langit. Pero ang sad reality ba, dili tanan sa tuwa, interesado kaayo sa pag-apil ani ng mga butang. Dili jud siya. Dili ani ato ang crowd sa babad. Dili ani kadaghana sa tuwa ang naa sa babad. No, do natin mga special reason, no, ato man na siyang gina-consider. Pero si Lord na bahala, kamo na sir sa Ginoo kung kanang reason nato, okay ba jud na siya. Pero kana ba, kani mga ani na opportunity, these are ginhatag Lord sa tuwa ba for us to develop a lifestyle. Nakauban siya. Pero ang sad lang na reality ba, not all of us here are really interested. Pag-prayer ng hisgutan, fasting, murag less atong interest ano ng mga butang. Isa grabe ang announcement diri mula pus lang. Hala, prayer day karon kuya ko. Every first Monday jud na siya. Ay mao ba murag karon lang nakabalo. Hagbay na ni siya gina-announce na ato karon murag karon gyapon ta nakabalo na naa day prayer chain kada first Sunday. Ana no? Kanang kay kung interesado magug ka, timan-an mo ko na nimo. Diba? Sample, na kay outing, sunod bulan. Diba kung palandaan na, malitag swimsuit. Kaya ginatimaan nimo na, sunod bulan, mag-outing ka, interesado man ka ato. Dili nimo malimtan ang mga petsa sa mga butang na interesado nimo atuan. Munang pag malimtan-limtan nimo ang mga butang lang, di ka interesado ana. Mudyo na siyang tinuod na rason. Dili na ingon na unsa, busy, or unsa ba kay papahita mo nagpaagi. Ako no, kung inginanta mo, busy juga ko tibok simana. Pag napanikamutan ako makaapil. Dagang panahon diri ana musibat sa jud trabaho. Paano jud mo apil sa bulutong sa Ginoo? Dili ko perfect ani na butang. Pero busy pug ko parehan ninyo, tinuod lang. Kung ako lang i-share sa inyo akong daily task sa akong trabahoan, makala jud mo na makaginawa pa ni si Kuya. Makasaksi siya magpapasa ko usa ko dito. Kada sulod nila na ako'y katawag, kada sulod nila na ako'y kastorya, niya alas 10 sa gabi na ako'y ginabuhat. Bisag na ako'y anak na ginabuhat even until 10 p.m. Nadyo ko'y time anak, katong time na nami soaking sa akong mga team. Kada Lunes na ako'y deadline anak, pating daghana. Pero si musibat dyo ko anak, biyaan dyo na ako na siya. Para sa commitment kay Lord. Kay anak ko ka-interesado, basta buluhaton sa Ginoo. Dili, pwede ba na kanang last si Lord kay ginauna ko niya permi. Ana ko kanang dili ko perfect jud damay so na di ko makaingon na wa jud sami wa jud sayop ani. Nadji mo panahon na ay nadji mga special reason ba na di jud na ko mabuhat 100%. Pero kung pwede lang biyaan sa jud ako na siya para sa Ginoo. Munang busy ko para sa inyo ha. Busy jud kay tang tanan pero basta panahon na para sa Ginoo, interesado jud ko ana. Interesado jud ko ana. Kay para sa kuha mo ni akong kanang weapon ba? Nabisag unsang moabot sa akong kinabuhi, kaya nako labanan na siya. Kay kabalo ko dili sa tanang panahon okay akong kinabuhi, dili sa tanang panahon okay ang kahimtang sa akong kinabuhi. Nga kung wala ko'y weapon para ani na butang, dali lang ko may labdan sa kaaway. Munang kutob sa opportunity, pagka Friday, babad, hala, apilan dyan na ito na. Dapat kaugma, sa'yo na po kayo mo balik. Kung grabe naman, gabiin, nag-ampo, kaugma, ampo, lapod. Ana dyan na siya, kay gusto man ta masuod sa Ginoo, gusto man ta ma-develop atong lifestyle of worship. If this is the least that we can do para ma-practice sa daan sa atong kinabuhi sa walay katapusan, buhato na ito na. Amen? Dili na siya para, dili mapanalangin ng simbahan, ana. Walay return sa simbahan, ana. Sa atuan na tanan. Atuan na.
Pag natin ginabuhat na pagpanikamot kay Lord, sa tuaw dyan ang baliktanan. At tingala ka na kay mga panalangin, na mga breakthrough, na mga answered prayer, no? Mga opportunity na asa manigikan, Lord, bunga na sa imuhang pagsuod sa Ginoo. Wala dyan, ginansya ang simbahan na ni mga igsuon. Hinoon, nakagasto pang simbahan na ni kay gasto sa kuryente. Pero walay problema na siya, wala dyan na siya problema. Para na dyan kita, masuod ta sa Ginoo. Ana ganino? Nang dagag paagi, pwede ta makabuhat, ana, na maka-appeal dyan ta kay these are all, dili siya programa sa simbahan, these are really opportunity for us to develop a lifestyle na madaka-develop tag armas ba to fight sa usang atake sa kaaway sa itong kinabuhi ug sa panahon na magkaluyata. Nati armas. Kay pag-ampo lang jud ang gibuhat ni Jesus Christ na iyang na-overcome ang deepest moments niyang kinabuhi. Okay, sige, time naman di ko. Quickly, usang duha ka benepisyo pag duha ka benefits sa prayer in the deepest during our weakest moments. So duha lang ni kabuok, so mahuman ako dayon ani. Ang una nung nakitang benepisyo of prayer during our weakest moments is that number one, prayer allows us to understand His will. Isa sa benepisyo jud na makuha nato kung sa panahon na magluyat ta, mag-ampo ta, is that number one, we will understand the will of God. Kaya ako nakita kay Jesus mismo. Ang yan may ginabalik-balik no, atas sa verse 40 ba to? Verse 39, 39. Ano diyo? My Father, if it is possible, let this cup of suffering be taken away from me. No? Yet, I want your will to be done, not mine. Nya, balik-balik na siya na prayer ni Jesus. Hanap po na sa verse, asa to na verse gani, verse 42. 42 na po. Ano siya? Jesus left the second time and prayed, My Father, if this cup cannot be taken away unless I drink it, your will be done. Nya, napa na sa verse 44 na nag-pray siya the third time saying the same thing. So wala nag-mention sa Bible, pero maklaro na nato na saying the same things again, meaning, mugya po niyang istorya, Lord, not my will, but yours be done. Kanina moment ni Jesus Christ, na siya sa struggle, ani ba? Struggling siya, ani, sa pagtuman, sa kabubuton ni Lord, ug sa kabubuton niya. Na siya sa struggle, baka ng Lord, gusto na ko, Lord, tumanon imong kabubuton, pero, pwede ba, Lord, nangi pa Jesus Christ, so pwede ba, Lord, na dili na lang ni mo'y pasinati sa ko, ha? Kay struggling, kay liman ka ang iyang masinatian, grabe na pag-antos God. Munang, masabtan ako ang heart ni Jesus Christ ba na this time, murag hangiun siya na dili. Kay, kita daw ba, makabalot ba na, after ani, dakpo na ka, masinatian ni mo ni siya. Dili ba ka mahadlok? Di ba ka makulbaan? Di ba ka mahangiun na Lord? Pwede ba, dili na lang? So masabtan ako ang heart ni Jesus Christ this time ba, na hangiun doon siya, Lord, pwede ba na ayaw na lang? Kay pag-antos man ako ang masinatian pagkahuman ani. Munang naay struggle this time ba? Kay Jesus Christ mismo, tumanon ba na ako akong kabubuton o ang kabubuton ni Lord? Ito ang struggle. Pero usa ang confession ni Jesus, but Lord, it is not my will, but yours be done. Okay? Isa sa makatabang sa tuwa ba in overcoming the deepest moments in our life is that when we understand the purpose of everything, isa man gud sa makapa-depress, makapa-anxious sa katao, kanang wa siya kasabot ngano nahitabo na sa iyaha. Katay mo ana, namoy moment na yung life ba na namoy na sinatian ba na wala ka kasabot ngano siya nahitabo. Na Lord, ginawa ko na ang lahat. Na kay madama moments sa mong life man na ginawa ko ng lahat. Ibuto na kung tama, Lord, yung aning nga pa na akong sinatian. Kasi ma-question ka ba, nga no, Lord, nahitabo, gyapon ni siya. Katry mo, ana. Kami nakatry man na sa pamilya so many times. Nanay nahitabo sa mga ba, na nga no, nahitabo man ni Lord, ha? Dili man ni mao sa mo ginaampo, nga no, kanina mo gitugot. Nya kanang mo siya kasagaran magod sa normal na tao, kana siya kasagaran ang reason ba why most people get depressed, get anxious, get discouraged, no?
madiscourage sila, maluya sila kay wala sila kasabot ngano nahitabo na sa ilaha. Munang isa sa makatabang na sa tuwa, kada ko na-realize ba, isa din sa makatabang sa tuwa, for us to overcome weakest moments in our life is that we will understand kanang masabtan na dyan nato ba ngano nahitabo na siya. Nya masabtan nato ang mga butang sa kinabuhi when we are in the arena of prayer. Masabtan lang nato ang mga nagakahitabo sa tuwa kung nagaampo ta. Because in prayer, we are in constant communication with the Lord. Unya, diha jud nimo klaro nato madunggan usay kabubuton sa Ginoo. Once everything will make sense, muna siya ang makatabang sa tuwa. Ano mo padayon sa kinabuhi? Kaya makapaluya sa tuwa ka na di ta kasabot. Ngano nahitabo man ni Lord ha? Ngano gitugot nimo yun na problema sa kuha? Munang iampo nato na siya, atong iduol sa Ginoo kay para makasabot ta, Lord, ngano naabot ni siya? Kay pag makasabot ta, ngano naabot na siya, mao na siya ang mutabang sa tuwa, na mutindog balik, ug mo padayon. Kay ana pang Bible, all things will work together for our own good. Ang saad sa Bible, klaro kayo, tanang mahitabo sa tuwa, it is for our own good. Ang medyo, kuan lang ba, kanang medyo dako kayo ang scope niya ba na pwede mahitabo. Kanang gingon ni Bible na all things ba. Kaya wala gingon diha na good things will work together for our good. Ang gingon sa Bible, all things. So all things gani, pwede maayo, pwede dili maayo mahitabo sa tuwa. Pero ang bottom line niya, usay katapusan niya, bisag unsa bang mahitabo sa tuwa, it will work out for our own good. So bisang pag nakay di maayong kasinatian, ang katapusan ana, good gyapon. Kung nakay maayong kasinatian, ay good. Pero kung di maayo ang imong kasinatian, good gyapon. No? Pero dili tanan kabaluan na. Munang pag naay di maayong butang may tapos sa ilaha, wala na jud ni. Wala na. Kay wala lang sa kasabot ba na tanang may tabo sa tuwa, kita na nagsalig sa Ginoo, all things will work together for our own good. Para sa tong kaayuhan, tanang may tabo sa tuwa, ang katapusan na kaayuhan nato para sa tong kaayuhan. Munang masabtan lang jud nato na siya. Pag naata constantly nag-communicate kay Lord. Kay dili ta makasabot-an na unless we communicate with God and we understand His will for our lives. Munang si Jesus Christ, sa deepest moment sa iyang life, He prayed. Kay kung iyang tumano lang iyang gusto, dili siya gusto mo agian ng cross. Oy, pag-antos man na siya. Pero kasabot si Jesus Christ na ang purpose nga no mo agi siya ato para sa kaluwasan sa kalibutan. Munang bisag struggle kay Jesus Christ na mutuman ato, Lord, not your will but yours be done. Kaya nakita ni Jesus Christ ang plano ni Lord sa unahan na kailangan na ako ni masinatian para sa kaluwasan sa kalibutan. Amen? Muna ang feel na ko, wala man dyan na yung Jesus pero muna ako nasabtan na nasabtan ni Jesus Christ sa iyang Gethsemane moment. Na Lord, kung pwede Lord, dili na ako ni agian Lord. Pero kung dili na ako ni agian Lord, walay kaluwasan sa kalibutan. Munang bisag, bugat to siya na butang. Pero nibang si Jesus Christ, ug gibuhat ya po niya, kay nasabtan kayo niya ang kabubuton sa Ginoo sa kinabuhi, ug ngano dapat to niya masinatian. Amen? Kaya kung dili to masinatian ni Jesus Christ, walay kaluwasan sa tuwa karon. Amen? So muna kay Jesus Christ, munang sa tuwa pod, naalang na purpose tanan ba? No? Kanang nakita problema maabot sa tuwa, dili na para kanang babagan ta or para i-down ta. All you have to do is to try to seek God, makitaon na to si Lord, understand His heart, para makasabot ka ngano kailangan nimo na agian para sa imuhang kapaingnan. Nay mga paagi usay ba na kailangan sa jud ka mo agian ni para sa imong finished product. Nagug ka nang kita mo sa factory, no? Sa factory ba? Di ba? Dili mahimong kanang finished product kundi na siya moagig init, moagi na buakon sa siya, unya hulmahon na pod, unya pormahon inito na pod. Kailangan siya moagi ato tanan para sa iyang finished product. No? Dili pwede na mag-asa ka og
chocolate na dili mo agi kuan diha. Kay kung kauno nimo ang raw chocolate, perting paita. Katry mo na chocolate, process of chocolate no na liso mo na siya sa kakao, no? Liso. Nya kung handong kag chocolate, alangan kauno nimo ang liso dayon. Sige daw. Sulayi. Lord, gusto kog chocolate, Lord. Unya, gusto kag diha dayon. O sige, gusto kag diha dayon, kauno ang liso. Mo man ang raw material. Ato tanawon ko mag-enjoy ta sa chocolate, liso imong kaunon, asa may chocolate ani. Munang para mo chocolate siya, iproseso sa dyan na siya. No? No, manabu akon sa usabi buhato na no? Para may mo siya chocolate. Pero pag abot na mo chocolate na siya, alami na kayong kaon. Ana man na siya. Sa atong kinabuhi mismo ba, kailangan ta na ay masinatian. Dapat maagian jud nimo. Ana gani? Ana na thought ba na dapat maagian jud nimo para sa imong destinasyon. Kay kung di ka mo agian, di ka maabot ato. Na yung mga ana na butang ba na dapat ito na masinatian na wala ta kasabot ana. Unless we pray to God, we communicate with Him, and we allow Him to speak to us and make us understand His will. Kaya na yung mga butang sa kinabuhi na dapat nato na siya agian jud para sa tong kaayuhan. Kanang atong dapat agian, dili tanang butang anak maayo, usay di na siya maayo, pero dapat ti mo na agihan para sa imong ultimate na kaayuhan. Nang dapat lang jud ta kasabot. Ang susi lang jud ba, Lord, dapat pasabtan nimo ngano na nahitabo sa imuha. Ya dili nato na siya masabtan unless we pray to God, we come to Him, we ask Lord, ay ko kaalam Lord ngano nahitabo ni. Pag ana tong kinabuhi, diha mag-make sense na bantog ga Lord nahitabo ni siya. No, sa church mismo, namin experience before naabot na pananawon, naay dako kayong siak na nahitabo simbahan. No, before naabot ang vision ba, nakaniga itong ginabuhat na vision karon. Before ni naabot, naidaw kayong si Ak jud siya, no? Si Ak mark split jud siya, kay dagan magong nang hawa ato. Before naabot pa nanawon. Kami as a family ato, na-shock ming tanan, kay wala may nag-expect na may tabo to. At that time, puno may pangutana ba, ano nahitabo to siya? That time, ano nahitabo kanino? Pero may lang jud kay okay kay perspective si mama si papa ato. Bisag ato ang nahitabo sa mo ano, tingala mi pagkaudto, nangaon mig ice cream. Naman sila ice cream nangaon mi kung ano nga mig ice cream na bag-o lang na nang hawa na membro niya. Gi ana-ana ko si papa ala ganino. Ano nga mig ice cream sa may nabot nila papa ni. Dati wala ko kasabot, pero may na lang jud sila kasabot. Tab naali katuyuan ng tanan. Muto niligid ang mga pila ka adlaw dito naabot na pananawon sa amuha. Dito na ko na-realize, banto ga Lord na hitabo to. Kailangan jud to siya mahitabo para pag-abot sa pananawon, mapahitabo jud siya. Kaya kung niabot to na pananawon, na naato sila, ambot lang kumuflow siya. Dito na ko na-realize na, Lord, tanang butang din na mahitabo sa mua, naadi purpose tanan. Pagsugod mo rag, sa maning lahi man. Dito na-realize in the end na bantog ra kailangan dahil may makasinati ato. Dapat jud to siya mahitabo para pag-abot sa panalangin nagikan sa Ginoo, plus tada na. Ano? Kami testimonya sa family jud na bara. Kaya mga butang banaw, di jud siya mag-make sense sa mo at first ba. Ano nahitabo. Pero tungod kay nagsaling mo sa Ginoo, nag-pray jud mo sa Ginoo ba somehow. Comfort me prayer ni Lord na kailangan ta mo agi ani. Munang sa kada panahon na magproblema mi, mag-ice cream lang dyan yan. Ice cream, sige ice cream ta. Na kay kablo mi na in all things, God will work for our own good. Na dili na may tabo sa tuwa, pag dili ta mo ampo jud. Muna ang beauty sa prayer. Munang pag nata sa deepest moment in our life, itong buhaton is just to pray for the purpose of asking God to help you understand His will. Na matabangan lang dyan ka ba na, Lord, tabangan ko, Lord, na masabtan ako sa imong will para makapadayon ko. Amen? Once kasabot ta sa will ni Lord, walay makapugong sa tuwa. Amen ba? Sa unang benepisyo, prayer help us understand His will. Okay, wala na dyan yung time. Number 2, sorry kayo, nataas. Number 2, last na lang dyan Prayer helps us not to fall into temptation. Kaya doon ang benepisyo na nakita na ako, na kanang may tabo sa tuwa pag
mag-ampo ta during our weakest moments is that prayer will help us not to fall into temptation. I-mention ni Lord mismo there sa 41, watch and pray so that you will not fall into temptation. Okay? Ang sumpay ni Lord there, the spirit is willing, but the body is weak. Okay? Isa jud ay sa kanang kontra jud nato, baka natong lawas jud ay no. Na isa pa usa ka willing imong spirit pero atong body usay katong kay weak siya, no. Munang matintal ta mo nang ana si Lord para dili ka ma-fall into temptation. Sa panahon sa weakest moments sa imong life, mag-ampo jud ka. Kay okay imo ang spirit, but your body is weak. No? Mudyo na siya ang kahimtang nato. Ang spirit nato, okay jud na siya permi. Pero atong body weak. Nga kasagaran ko may tabo sa tuwa, ato kasagaran ginapaminaw, dili ang spirit, ang body. No? Una pag mo-action labad ang ulo, di lang sa ko musimba kay labad akong ulo. Murag kalinturahon jud ko ba? O di lang sa ko musimba kay murag kalinturahon man ko. Ana ganino? Kablo ba mo na every time we allow our body's weakness to prevail, we are giving hints to the enemy where to attack us. No? Pag naate mga rason na ginatugutan nato ba, muna siya ang atong ginahatag na hint sa kaaway ba? Clue. Na diha ta niya pwede tirahon. Kay, kaniday si Procopio, si Claudio, kani si Claudio di ay, tagaan naglabad sa ulo, hunong naman di ay ni sa pag-alagad. Munang matiala ka, kada Domingo, labad ang ulo. Ano labad ng ulo kada Domingo? Kada Domingo lang po. Pagka-Lunes na outing, may labad sa ulo. Kay, ato manggitugutan na nate mga rason na atong itugot lang po ba mo nang ay, makabulong kaaway, ay labad sa ulo, raman di ay kahinaan na ning tawhana. Manamatiala ka, pero may labad mong ulo. Dili na yung naunsa. Kay tungod we allow our body to prevail. Ano yun, no? Munang ako no, kanang dagang panahon, pod. Doon na yung mga times jud ba na di jud makaya na. Pero in my own little way, na jud ka panahon ba na Domingo na kanang lahi akong paminaw, kanang kalintura jud siya. Ano jud. Pero nasimba gyapon oy. Kay kung akong tugutan na kalintura na ako, mo'y rason na dili ko makapangalagad sa iya ha, kung akong ginaingnan ng kaaway ba na, tagay lang kong kalintura, di na ako makapangalagad sa Ginoo. Nung muna matingala ka, sikag kalintura, sige. Kay, nakita sa kaaway na mo, raman di niya akong buhaton, di ay chicken na. Kalintura, di ay muhunong na. Matingala ka, di ka mutag sakit. No? In Jesus' name, no? Pero, anang kaaway, ana ko makita na sa karte niya, pag naatay ipakita na koyangon, diya kanya permitirahon. Munang pag naatay mga weaknesses ba na atong ginapatuyangan lang, at hala ka, muna ang primi ni mo weakness. Ani majudya ba, kaya ani man good. Pag di mo siya i-overcome, balik-balikan juga sa kaaway, anak, kay ay, maoday ni siya. Muna yung kahinaan. Diya ka tirahon sa kaaway. Munang, kung pwede lang, kung natamog tip ba, ayaw tagayog idiyang kaaway asa kanya tirahon. Munang pag naging mo aksyon na morg, ayaw lang sa, kay busy man ka. Busy kay ka, kapoy kay ka. Wala pa kay tulog, God. Tulog lang sa agon, makasabot pa na si Lord. Nain mo ng tugutan, matingala ka, pero may kakulag tulog. Na ulan-ulan, kanang ulan, nag-ulan man, uy, di lang sa Tamulakaw. Tala ka, primi mag-ulan. Do, blessing man ang ulan, no? Pero tala ka nang, kada na kay Lakaw, mag-ulan, majud Lord. Uy, nga naman ha? Okay, mo magitugutan na ang ulan, mo'y mo babag si mo nang, bisag panalangin siya, nababag na noon. Okay, mo magitugutan. Mga anak, mga anak na example ba, na pag atong ginatugot ang gagmayng butang na, mo'y muhatag ideya sa kaaway ba na diya ta tirahon, na diya dyan na tirahon permi. Sa tong kabisi, sa tuang mga grabe ka mga appointment, mga schoolworks. Kanit, tagalay di ka schoolworks lang, di na mo simba. Tingala ka na, di ka mutag schoolworks. Stress kay ka permi.
Kay imong gi-allow sa mga estudyante, imong gi-allow man na ang schoolworks mo reason na di ka makapangalagad sa Ginoo. Pati nakadagan kag schoolworks. Ako niagi mo college mga estudyante no. Inanta mo ha, mo study ko sa una, Domingo sa gabi lang jud. Kay Sabado ministry ko ana, Domingo tibok adlaw ko ministry hato na paabot sa balay na ako na mag-study jud sa daghan kayong studyhanan pagka Lunes. Pero you know what? Wala jud to wala ko ka remember na nabagsak ko kay giuna na ko si Lord. Yes. Proud kay ko ana. Munang nakita na ko ang sikreto para mupasa ka, ayaw gawala sa Ginoo. Pero kung kita mawala ka sa Ginoo, mag-relax ako kadayabi kay busy ka sa school Judia. Sige, go ahead. Yala ka, di siya mawalang ka busy nimo. Kaya nakita sa away na school works sa dayang anuan natagaan, bigyan ng maraming school works yan. Kaya na kay, more madining yung dandi, na di magamit. Hala, sige, tagaan. Tingala ka, di ka mautag school works. Ako sa una, di ka dito mga panahon ba na kanang di ko ka-study, na yung mga times yun na di ko ka-study. Tamuta, pag namin youth load sa una, maman siya, 8:00 sa gabi Kinuko, mauli pa ko, makatod pa mga bisita na, 7 na ako sa balay. Lord, yun ako ka-study na. Dabaw man ko anak mo nang mumata ko, 5 sa buntag, gana ba? Lord, kung ma-study pa ko, Lord, yun ako, wala na ako itulog. Dagang panahon, na matong eskwelahan, na kanang sa bus na ako mag-study, na anak-anak mo dyan ang bus, na dyan times sa sahay na standing ko, kinuko sa pag-study, aning standing. Kaya ang plano na ako, sa bus na ako mag-study. Halaka diya, mag-standing mako. Patay, standing man ko ani. Nawala ang plano na sa bus mag-study. Patay, Lord, so mo dyan pag-study ha. Nga lang ko no, pagkabot sa eskwelahan, wala ang maestra. Postpone ng quiz. Ko praise the Lord. Naaramaday na, Kung kita gipugos-pugos na ako ton, hala, dili sa Diyos ko maapilag yun Lord, kay ana, mag-study Diyos ko. Pagka-ugma, mapalaw ako kay what day quiz. Kapoy-kapoy ako sa akong life. Na naaramaday pabor, pwede buhatan na Ginoo sa akong kinabuhi. Ana, good? No? Daghang panahon, gispare ko ni Lord sa ana nabutang because I seek Him first. Wala ako gitugot ba ang ganagmay ng rason na may mong hinungdan na di ko kapangalagad sa Ginoo. Amen. Munang, panahon kayo madunggang mga sudyate, maingon na busy sila, dawato na lang dyan ako na siya, okay, sige, busy mo. Go ahead. Di lang dyan ko mukunta na ako sa una, parehata. Parehata. Pero you know what? Gitugot ka po sa Ginoo na ma-DL yapon ko. Ano, ganina yung mga honor yapon. Dili bright. Dili, Jud. Ipaboran lang sa Ginoo. Amen? Ana lang dyan na siya. Munang, kung pwede lang ako makashare, no? Mga sudyante. Ana dyan na siya. Muna akong lifestyle, mga igsoon. Hantod ko ni-graduate, muna ako nakita na paagi sa Ginoo. Because I did not allow my body to overcome. Dapat akong spirit yun na matuman. Spirit to seek God, unahon dyan siya, magkinaunsa man. Ano? Manang, every time nata sa deepest moments of itong life, ang sekreto ni Jesus Christ, pag-ampo lang dyan mga igsoon. Kaya muna siya makatabang sa tuwa to understand the will of God and for us not to be tempted. Dili ta matintal. Ligon ta. Nabisag, luya tong lawas, ligon na tong spirito. Mas magtuman, mas mag-reveal tong spirit. Pag-ani ato ang kinabuhi, walay atake sa kaaway na makipanghilabot sa tuwa, makapugong sa tuwa. No? Dili sa tang panahon ligon ta, pero tungod, nagaampo ta, makabangon dyan ta. Amen? Munang conclusion, kining ginayon ni Lord sa Matthew, mag-close na ko, conclusion ako. Matthew 26, kanina challenge Lord sa tuwa karon. Kung kita ang sikreto, pag-ampo lang. Matthew 26 verse 40. Then He returned to His disciples and found them sleeping. Could you men not keep watch with me for 1 hour? So kani karon ng hagit ni Lord sa tuwa. Na kani mismo ang gamay hagit ni Lord sa tuwa ba? Kung pag-ampo lang jud ang sikreto ba na tanang may tabo in our deepest moments, ma-overcome na to siya. Ana si Lord, can you men not keep watch with me for 1 hour? Maghangin Lord ba, pwede ba kada adlaw bisag sa oras ako No? 1 hour for God.
para sa iyaha. Istorya, prayer. Ang prayer actually, no, dili man siya formal. Kaya usam guno pag prayer, mahadlok ta kay murag formal kaayo kay diri mag-opening prayer, Jude, closing prayer. No, kana noon kay programa man siya, formal siya. Pero ang prayer actually is simply talking to God. Naginig i-mention si Papa, gwapo kay itong ni Papa. Casual lang nag-share niya sa muabag gahapon. That prayer is not actually asking from God, but it is seeking God. No? Ang pag-ampo, dili na siya pagpangayo sa Ginoo kay si Lord man God, kablo na kasi pagkinahanglan nato. Pero prayer is seeking God. Ang intention nimo ba, not for God to answer your prayer, but for you to seek God. Ang purpose nimo nga naapo ka, kana pay taon lang jud siya. You know what? Kana siya na mga pag-ampo ang ma-appreciate kayo ni Lord. Munang in prayer, dili siya formal na butang ba? Dili siya standard, Jude. Walay standard sa prayer. Because prayer is simply talking to God. Kanang magstorya mo sa mga amigo, kanang, oy friend, latest friend ba? Nung mabuti mo sa ka-oras na chismis lang. Ana lang po na mag-ampo po. Mura kang nag-chismis lang. Pero kay Lord. No? Ana lang jud siya. Munang dili jud siya kanang, dili siya lisod na butang ba? Pag ang imong kastorya, ganahan mo storyahon. Diba? Example, na kay amigo na gusto ni mo storyahon, di ba? Bisa pag tibok, gabi mo, ana, malingaw man ka, di ka kabantay. Kaya ana lang jud siya, kaya because you love to talk to him or her, munang dili ka kabantay sa oras. Munang kay Lord, kung ganahan ka mag-istorya sa iya, you just want to talk to him, ana. Ang 1 hour sa imo nung murag, dali lang siya na human. Dili jud taas lang sa oras ay. Promise. Pag interesado ka mag-istorya sa iya, kay wala, joy, kanang walay kanang standard ba na dapat mag-ani jud ka sa prayer, dapat ani jud. Mura ka nag-istorya lang yung tao ba? But you're talking to God and you are being intimate with Him. That's prayer. And that's what Jesus did. Just talk to God. Lord, moagi na ko ani Lord. Pwede ba dili ni moagi sa ko Lord? Pero sige lang Lord, not your my will but yours be done. Ana lang gud na storyahan ay. And the Lord would love to do that with all of us. Na ana siya, pwede ba bisag isa ka oras mahatag nimo sa kuha? Perfect kayo kaya atong babad 1 hour lang. Atong don't watch 1 hour lang, o di ba? 1 hour biblical niya atong ginabuhat tanan. 1 hour lang jud. Kana atong prayer chain 1 hour lang po na siya kada network. 1 hour lang ni siya tanan jud. Ang simba lang ang dili kay 3 hours niya siya atong simba. Pero tanang mga atong term siya program na kanang prayer no 1 hour lang jud siya. Because that is the least that we can do for God. Gamay lang kay na siya. Pero para sa Ginoo, okay na kay na siya if you have an hour that you can spend for Him. Na kanang oras jud ba na Lord, ikaw lang jud sa karon akong storyahon, ikaw lang sa jud. Ana lang siya. Amen? Munang ana si Lord ba, could you keep watch with me for an hour? Na kanang pangutan ni Lord sa tuwa karong buntaga today, kaya ba isa ka oras lang imong mahatag kay Lord? Ask mo katapad, kaya lang ni Moses? Kaya lang, Brad? 1 hour daw. Kung Ginoo ko, taasan ng 1 hour kuya. Uy, ko taas dyan na siya. Pero muna siya ang kina-required. Kana lang, Jude. Can you spare me just an hour? Pila ta ka oras kada adlaw? 24 hours. Taas mo dyan kaya ang 1 hour para kay Lord? Pati ba ang 1 hour ni Lord, na ginuton pa dyan nimog trabaho? 1 hour lang ang gipangayo sa Ginoo, na ginuton pa dyan nimog para sa mong trabaho? Pwede dyan na mabiyaan ang trabaho ba? Pwede dyan na. Ayaw gulat na maglinog pa, diya ka makabiyag trabaho ko, pwede maday mabiyaan ang trabaho pag linugon. Ayaw gulat na linugon pa ka para mabiya ka sa mong trabaho. Ayaw dyan gulat. Kaya di ba nakatay mo one time na linog? Di ba? Kawas balay. Ang mabiyaan maday ang trabaho sa balay. Linugon lang pero dili ta mag-pray ana yung mga ana junoktok jud. Dili ta mag-pray ana, pero dili ta maghulat ana mga igsoon na linugon pa ta para makarealize ta na pwede ra biyaan ang mga butang. Kaya ra biyaan kung para sa Ginoo. Amen. Kaya ra na siya. That is the least that we can do. To tell to God na Lord, we are interested to meet Him. Na para pud kita naatay hinagiban sa bisag unsang ubos ng kinabuhi natay weapon kay nagaampo man ta. So, kaya ba 1 hour for the Lord? Kami do it. Sige, manindog ng tanan karong igsoon, manindog ta. Unya,